rockin' with it. Hello beautiful people! This is your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So happy blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So sana lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan, lalo-lalo na yung mga kaibigan natin nasa parting Middle East. So hello sa inyong lahat, yung mga nagtatrabaho sa Dubai, sa Saudi, at kung saan-saan man sulok ng Middle East na talagang maraming Arabo. Di ba? Sobrang bongga yan. Anyway, so ingat kayo dyan lagi, and then shout out sa inyong lahat. Hindi ko na iisa-isahin. Alam nyo na kung sino kayong mga taga Middle East na nanonood sa akin. So maraming salamat. And then of course, sa mga kaibigan naman natin na nasa parting America, katulad ng syempre Canada, Latin America, ayan. So sa USA, na talaga naman yung iba dyan ay papasok pa lang, yung iba naman ay natutulog, yung iba naman ay nagpapahinga habang nanonood ng ating vlogs for today. So maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then of course sa parting Pilipinas naman at sa Asia na talaga naman ayun. So lagi din nakatutok dito sa channel natin na Sam TV. Thank you so much for watching me na kahit wala namang kwentang pinag-uusapan dito. Charot. So yun. So maraming salamat sa suporta at pagmamahal. So sa inyong lahat guys, saan man kayong sulok ng mundo, lagi kayong mag-iingat at lagi tayong magpapasalamat sa itaas, syempre sa ating Panginoon. Napaka-importante no na maging malapit tayo sa Kanya. Ayan ay isang paalala lamang sa mga nakakalimot, sa mga tipong hindi naniniwala. So guys, try your best na makipag-communicate sa ating Panginoon dahil ayan na nga, papalapit na yung Semana Santa. So, ito yung panahon na dapat tayo lumapit, magpasalamat, humingi ng tawad dahil sa sakripisyong ginawa niya sa buhay natin. Di ba? So, wag natin kalimutan yan. So, laban lang. So, at magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Ayan, napaka-importante. At saka, syempre, kay Jesus Christ, di ba? And then, ayun. So, ito nga, pag-uusapan nga natin yung naganap ngang delayed, hindi naman delayed, walang live daw dito sa sa Aqua Boracay Fashion Show. So syempre maraming na-imbier na marami ang nagtaas ng kilay, maraming naiirita kasi nga bakit hindi nga to nila live. So paalala lang sa inyo guys, nung una wala naman talaga silang mga live na ganyan kasi nga 'di ba etong event na to ay para sa Aqua Boracay, so sa sponsor siya. So yung sponsor dapat ang mag-provide nun kung gusto nilang ipalabas sa atin o ipakita yung show nila. So wala namang dito yung Miss Universe Philippines. Ang nakakaloka lang dito kasi nag-expect tayo ng sobra. Yung parang feeling natin lahat ng activity nila ay ipapalabas nila. Pero alam nyo guys, syempre naiintindihan ko yung mga komento ninyo. Ako para sa akin, yes, dapat kasi yung organization ng Miss Universe Philippines, nag-e-effort sila na ipalabas to. Oo. So, yun. Halimbawa, wag na muna silang maingay, tahimik lang. So, kukuha sila ng mga video para sa mga kandidata. Then, ipapalabas nila sa kanilang YouTube channel para yung mga tao may napapanood. Kasi nga naman, ang hirap nga naman na parang wala kang access. Hindi mo kayang pumunta ng Boracay para manood doon ng live. O, di ba? Kasi kawawa naman yung mga tao. Kasi, syempre, Miss Universe Philippines to. So, syempre, gusto nilang nakikita yung mga activity ng mga sinusuportahan nilang kandidata. So, dapat naiintindihan nyo ng Miss Universe organization na para wag nilang, kumbaga parang gawin nila yung abot ng makakaya nila na maibigay nila o maitawid nila yung event na ginagawa para sa mga audience din ng Miss Universe Philippines. Kasi sa totoo lang, malaki ang engagement ng Miss Universe Philippines sa lahat ng pageant kung ikukumpara mo sa Binibining Pilipinas. Malaki yung engagement niya. And then ayun, so syempre
dapat iniingatan nila huwag mawala yon. Buti nga sinusubaybayan sila at pinapanood, di ba? Interesado ang tao sa kanila. Paano kung dumating ang panahon na hindi na interesado, di ba? So kahit naman ganyan-ganyan yan na nagrereklamo sila, ay patuloy pa rin na umaasa at talagang patuloy na sumusuporta. Ito ay sinasabi ko hindi para 'di ba, silipin natin yung Miss Universe organization. Ito ay sinasabi ko para maintindihan ng organization kung ano ang kalagayan natin. Kasi ako bilang vlogger, so nandito ako sa Thailand, wala naman akong access na pumunta diyan sa Boracay. 'Di ba? Parang wala akong time na para pag-aksihan ko pa ng panahon ko na parang dumayo pa ako ng Boracay. So, marami din akong ginagawa sa buhay. Pero syempre, gusto ko magkaroon ng access sa kanila na parang mapanood ko, makita ko kung ano ang nangyayari. Syempre, para makapagbigay ka ng magandang comments, o, di ba? So, yung mga nakikita naman natin sa social media, magpasalamat na lang tayo sa mga vloggers na nandoon at nagpo-post, di ba? At least miski papano nakikita natin kung ano ang nangyayari. Kaya lang, medyo maghihintay ka lang talaga. Then, ayun, sabi nila 4 o'clock. Ayun, yung Filipino time na yan. Nakakaloka minsan kasi sinabi mo 4 o'clock. Tapos mag-i-start ka, sobrang late. Oo. So, dapat nasusunod natin yung pag sinabing 5 o'clock, 5 o'clock. Pag sinabing 6 o'clock, 6 o'clock. Kasi, yung mga tao, nagbibigay ng oras, kumbaga parang parang ginagawa na nila yung mga gawain nila para okay, after nyan sit down na ako at mapanood ko yung event nila. So kasi kawawa talaga, ang daming nag-a-adjust tapos parang ang ending late pala talaga magsisimula. Hindi ba katulad dito sa Thailand na kapag talagang sinabi nilang today, ay nako, on the spot yan, today talaga, ganon. Kaya walang delay-delay. Kumbaga parang pag sinabing 7 o'clock, ay nako, minsan nga dumating ako 7:05, late ako ng 5 minutes. Ayun, nasa kalagitnaan na ng pageant, o di ba? So, ganon, kailangan laging on time. So, pansinin naman natin yung performance ng mga kandidata. Syempre, ito na sa mga inaabangan ninyo, si Atisa Manalo, yung performance niya, ano ba ang masasabi ninyo? Well, ako para sa akin, syempre, 'di ba, nakita naman natin na simplihan lang. Yung iba nag-aabang na sabing gano'n, ay naku si Atisa, bakit walang ataking pasabog na Guys, sa totoo lang, ang nakikita ko kay Atisa, isang simple na talagang galawan lang ang ipinakita niya dito. Simpleng galawan na with elegance, sobrang panalo. Kasi yung beauty ng lola mo talaga naman, Diyos ko Lord, panalong panalo ang eksena talaga ng Atisa Manalo. Ang ganda nung lakad niya. Ayoko lang yung, sayang hindi niya kasi tinaas yung cape niya habang naglalakad. Kasi kung tinaas na yon at naka-straight siyang ganon, di Aliana Aduana na ang drama, gano'n, charot. So, yun. So, in fairness naman, so, hindi niya talaga mood mag-copy-copy ng mga galawan, and then nandoon siya sa sistema na gusto niya lang ipakita yung ganda-gandahang galawan. In fairness, mas nakita ko yung ganda ni Atisa, yung galaw niya ay simple. More than doon sa parang nakikita ko galaw na galaw ka pero hindi ko na nakikita yung ganda mo. Hindi ko na nakikita yung mukha mo dahil sa sobrang kagagalaw mo dyan. So, talagang mas maganda talaga yung simpleng galawan lang para ma-emphasize ng todo-todo yung palo ng mga paa, yung mga hakbang, di ba? And then, yung ganda ng mukha, yung tingin ng... Ang nakita ko sa kanya, yung mga mata niya talagang nakatingin sa lahat at parang ang gusto niya sabihin, tignan niyo ako, ang ganda-ganda ko, ganon. Ganon yung nakita ko kay Atisa Manalo. And then, natuwa ako sa ipinakita niyang galawan. At ito naman ay opposite ni Winwin. Si Winwin naman, Diyos ko Lord, talagang grabe ang energy na ibinigay sa competition na to. At talagang masasabi ko, wow, in fairness naman kay Winwin, talagang laban na laban ang lola mo at nakikita natin na talaga pumapalo talaga ang mga paa at grabe ang mga balakang, hampas doon, hampas dito, palo doon, palo dito at may kandal pa, di ba? Diyos ko, naloka ako doon sa kandal-kandal niya at nawindang ako. Siyempre nakita ko yung mga side by side ng kuha at nakita ko na
parang grabe ha, win-win. Tumbling ako sa iyo. So, natuwa ako sa ipinakita ni Winwin at nakita ko na talagang lumalaban talaga ang Winwin Marquez sa competition ng Miss Universe Philippines. I love the way she moved. Ganon. So, abangan na lang natin kung sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila ni Atisa kung nasa kanila man. Pero etong si Pasay, my gosh, umaarangkada ng bonggong-bongga ha. Yung ganda niya talagang isa din sa mga lumalaban ang ganda. Very Miss International ang dating. Don't get me wrong guys ha. Pero kasi I love yung height, I love yung mukha niya. So yon, so yung body niya medyo dapat mag-diet pa siya konti. So pag pumayat pa to ng todo, I think, wow, talagang sobrang pwede ng pang Miss World. Doon na papunta. Hindi ko siya nakikitang universe, but I saw her pwede sa Miss World, pwede sa Miss International, kung sakaling hindi siya palari dito sa Miss Universe Philippines. Pero isa na siya sa mga malakas yung laban ngayon. And then, ayun, mukhang siya ang pumapalit sa eksena ni Eloisa dahil si Eloisa ay medyo parang nawawala nga dito sa sa eksena ng Miss Universe Philippines, no, kung papansinin mo. Pero tingnan natin kung ano ang magiging eksena ni Eloisa at saka ni Pasay, kung sino sa kanilang dalawa ang makakarating sa dulo ng competition. But for now, Atisa Manalo ang masasabi kong on top. Diba? So, yan. Kayo ba guys? Anong guys ang masasabi ninyo dito sa chikahan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click din na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa mga chika ko. So sabi ng ganon, keep smiling lang guys. So yan, so guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.